Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon guys, para mayroon naman kayong idea, ay tungkol sa visit visa. Paano nga ba pumunta dito sa Dubai bilang isang visit visa? At ano-ano yung mga requirements na dapat mong kumplituhin? So, ang unang requirements yan, kailangan mayroon kang passport, mayroon kang birth certificate, NSO, galing NSO. So, yung transcript of record, saka diploma, ano na lang yan supporting documents na lang yan So, ngayon naman, sa mag-sponsor, kailangan kamag-anak. Meron kang kapatid, meron kang magulang, meron kang pinsan, halimbawa, kapatid, or nanay, or tatay. Halimbawa, tatay na lang. Yung tatay mo, yun ang mag-sponsor sa'yo. Tapos, kailangan yung passport mo na photocopy, ipapadala mo sa tatay mo yun. Tapos, pati yung birth certificate, ipapadala mo yun. Tapos, yung tatay mo pupunta dun sa travel agency kasi siya ang maglalakad. Ngayon, ang travel agency, hihingi din ng requirements yan doon sa magulang mo. Tulad ng passport, birth certificate, salary certificate, kasama na doon ang UWA, saka OAC, kung kailan ka muling umuwi. So, pag nakompleto na yon, kasama na yung pambayad doon sa visa, sasabihin ng agency doon sa nag-sponsor sa'yo, kung kailan ang gusto mong flight na papunta dito. Kasi ang paglalakad ng visa is kung wala namang problema is mabilis lang yun, baka 1 week lang or 2 weeks na pinakamatagal dyan Ngayon, papadala sa iyo yan kasi sa ano na kasi yan package, agency na ang bahala dyan magpapadala sa Pilipinas doon sa ticket mo at saka visa mo. Kasama na doon yung mga requirements. So ngayon, pag na okay na, di na ipadala na doon sa Pinas, natanggap mo na. Ngayon, ang gagawin mo naman, maghanda ka ng pera na kulang 1,500 kasi meron kang mabayaran dyan sa airport na travel tax na kailangan mong bayaran bago ka makapasok sa immigration. So ngayon, mayroon pang PCR test. Kailangan kasi bago ka mag-flight, mag-PCR test ka muna kasi dahil nga sa panahon natin ngayon, 72 hours yata, 2 araw bago ka mag-flight, magpa-PCR test ka na. Tapos kung nasa immigration ka na, nakapagbayad ka na, pipila ka na dun sa immigration, at kung wala naman maging problema dun sa mga tinatanong sa'yo, kasi ang kadalasan lang naman tinatanong yan, sasabihin ng immigration, anong gagawin mo sa Dubai? Di sabihin mo lang, dalawin mo lang yung pamilya mo. Huwag mo sabihin na kasi yung iba namang immigration dyan, kung nalaman nilang pag sinabi nilang anong gagawin mo sa Dubai, maghahanap ka ng trabaho. O di wag mo sabihin na maghahanap ng trabaho, sabihin mo lang na dadarawin ko lang yung magulang ko, pinsan ko, kapatid ko kasi hindi sila nakauwi dahil sa panahon ngayon. So ngayon, okay na, nasa boarding ka na, antay ka na lang ng flight mo. Pagdating naman dito sa Dubai, so kailangan mo pa rin magpa-PCR test kasi required din dito yan. So di ka makalabas ng immigration kung wala kang PCR test. PCR test ka muna, tapos sasabihin sa'yo ng doktor, okay, isend na lang namin sa iyo yung result kung negative ka o positive. Kasi yan talaga ang requirements na pagdating mo dito sa Dubai. Tapos kung okay na lahat, di punta ka na sa may magsundo na sa'yo, dadalhin ka na doon kung saan kayo nakatira. Tapos mag-antay ka na lang ngayon ng result ng PCR. Kung okay naman, wala namang problema, di good luck. Pwede
pwede mo nang pwede ka na mag-ikot-ikot dito kung saan ka naman pupunta. Pwede ka na pumasok ng mga mall, grocery kasi so ngayon pag pag natapos na yung 3 months visa mo, pwede mo namang pwede mo namang i-renew yan another 3 months visa kung gusto mo. Kung gusto mo magtagal talaga dito, kung ayaw mo nang bumalik sa Pinas, pwede naman wala nang hindi naman na nagbabawal. At least meron kang pang panibagong visa. Tapos kung gusto mo namang umuwi, pwede ka naman umuwi. Pwede ka kumuha ng ticket. Kung ayaw mo na rito, balik ka sa Pilipinas. At guys, hindi pwede mag-sponsor ang hindi kamag-anak. Yung kakilala, hindi pwede. Halimbawa, kumpare, kumari, hindi pwede yan, ha? Hindi pwede boyfriend, hindi pwede girlfriend, hindi pwede kabit. Joke lang. Basta ang pwede mag-sponsor kayo sa kamag-anak lang sa panahon ngayon. Dati pwede yan ang mag-sponsor kahit kakilala lang, pwede yan dati mga 2005-06 pero tinigil na yan kasi naghigpit na nga. So ngayon talaga ang pwede lang mag-sponsor is kamag-anak lang. Yung visa kasi guys, yung tourist visa or visit visa, tatlong klase kasi yan. Mayroong 1 month visa, mayroong 2 months visa, mayroong 3 months visa. So mas maganda yung 3 months visa para kung mag-renew ka man ulit, medyo matagal kasi 90 days yan. So yung sa akin kasi dati 90 days yung kinuha ko, 3 months visa, kaya medyo matagal daw ka mag-renew. Mas maganda nga ngayon pag nag-expire yung visa mo, dito ka na lang, hindi ka na lalabas ng Dubai. Dati talaga lalabas ka pa ng Dubai, mag-i-exit ka pa, yung tinatawag nilang exit. So kung minalas-malas ka, abuti ka pa doon ng 1 buwan, 2 buwan doon sa Peace Iran. Okay guys, so kung dito na tayo sa Dubai, kailangan mo pa rin gumastos. Kailangan mo pa rin bumili ng pagkain, kailangan mo pa rin magbayad ng bahay. So ang bahay dito is bed space. Merong upper deck, merong lower deck. Pag upper deck, magbabayad ka ng 500 dirham to 600 dirham. Yung baba naman 700 to 800 dirhams, ganun yan guys. Pero ano lang yun ha, double deck lang, maliit lang yun. So kung i-convert mo yan sa pera natin, para ka na kuha ng condominium. Pero wag na natin i-convert yan kasi nandito tayo sa Dubai. So ganun ang tirahan dito, hindi pwede yung maluwag ang tirahan natin dito. Tama lang magkasa yung malita mo at saka yung higaan mo, yung foam. Maraming salamat. Sana marami kayong natutunan dun sa tinuturo ko sa inyo. Sana nakakuha kayo ng idea kung paano pumunta dito bilang visit visa. Maraming salamat at sana huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel. Pindutin ang notification bell para update naman kayo sa iba ko pang i-upload na video about sa papunta rito. Maraming salamat. Bye!